Mga kwentong pambata. Ang sumpa ng higante. Noong unang panahon, may isang mahirap na batang babaeng nagngangalang Isabel na nagpapastol ng mga baka para sa kanyang amo. Si Isabel ay wala ni isang pamilya o kahit mga kaibigan. Pero, sanay na siya sa kanyang trabaho. At talagang napakamausisa niya sa mga bagay. Nang biglang, may narinig siyang atungal na parang sa tao. Ano ang tunog na yon? Marahan at talagang nag-aalangan siyang naglakad sa direksyon ng tunog. Ah, naku po! Isang leon! Talagang natakot si Isabel dahil ngayon lang siya nakakita ng leon sa malapitan. Pero di nagtagal, napansin niya na ang binti ng leon ay naipit sa pagitan ng mga ugat ng puno. Nakaramdam siya ng pagkaawa dito, kaya naman dahan-dahan siyang lumapit dito kahit takot. Lumapit siya dito. Tuloy-tuloy at marahan na hinawi ang mga ugat upang pakawalan ng binti ng leon. Ang nakalayang leon ay umatungal ng malakas. Natakot si Isabel sa atungal ng leon. Nakiusap, wag mo akong saktan! Tiningnan ng leon ang mga paa nito. Lumapit ito kay Isabel at dinilaan ang kanyang kamay gamit ang mahaba at magaspang nitong dila. Ilang sandaling hindi kumilos si Isabel. Pagkatapos, nang magkalakas siya ng loob, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ulo ng leon at hinaplos ito. Nanatili doon ng leon. Bigla siyang nakaramdam ng galak sa kanyang puso at masaya siyang napangiti. Pero biglang, napatingin ang leon sa kalangitan. Palubog na ang araw. Tiningnan niya si Isabel at saka tumakbo palayo. Teka! Sandali lang! Saan ka pupunta? Nagulat si Isabel nang tumakbo palayo sa kanya ang kanyang bagong kaibigan. Kaya nagdesisyon siyang habulin ito. Sandali! Bumalik ka! Habang hinahabol niya ang leon, nakarating siya sa kagubatan at di nagtagal di niya na makita ang leon. Masukal ang kagubatan at puno ng mga puno na may naglalakihang dahon. Saan kaya siya nagpunta? Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa pagtawag sa leon. Kaibigan! Kaibigang leon! Nasaan ka na? Pero ang leon ay hindi makita kahit saan. Nang biglang, may nakita siyang isang gwapong lalaki na bumaba mula sa daan at nawala sa likod ng malaking bato. Sino kaya yun? Tumakbo si Isabel at tiningnan ang likuran ng mga bato. Ngunit walang tao doon. Paano nangyari ito? Nakita siya ng sarili kong mga mata. Nag-isip siya at nagdesisyong itulak ang mga bato. Pero paano ko iuurong ang mga bato sa gilid? Habang nag-iisip, sumandal siya sa isang puno sa malapit. At bigla na lamang gumalaw ang mga bato sa gilid. Nakita niyang may isang kuweba na pwedeng pasukan. Sa tingin ko, mukha itong isang mahiwagang lugar. Sa pagtataka, pinasok niya ang loob. At pagkalabas niya sa kabilang dulo, nakakita siya ng isang napakagandang bahay. At siya ay talagang namangha. Wah! Isang napakagandang bahay! Sino kayang nakatira dito? Pumasok siya sa loob ng bahay. Sa loob, ang bahay ay mas magandang tingnan kumpara sa labas. Mga dingding na may dekorasyon, malambot at maaliwalas na kortina at ang pinaka-perpektong kandelabra na nakita niya. Ah! Parang isang panaginip! Nang biglang, may nagsalita sa kanyang likuran. Kumusta? Tiningnan niya ito at nagulat siya nang makita ang parehong gwapong binatilyong nakita niya sa kagubatan. Ah! Kamusta? Pasensya na, hinahanap ko lang ang kaibigan ko. Maaari mo ba akong tulungan, Ginoong? Ang pangalan ko ay Eugene. At kilala mo ako. Nagkita na tayo dati. Sa palagay ko hindi pa. Ako ang parehong leon na tinulungan mo. Teka, ano? Ikaw? Leon? Alam ko ang iniisip mo. Isang mahabang kwento. Isa ako noong prinsipe ng isang malaking kaharian at mahal ako ng lahat ng aking nasasakupan. Prinsipe! 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 Ka namin! Mabuhay!
Isang araw, habang nangangabayo ako sa kagubatan, may nakita akong isang natutulog na higante. Ang malakas na ingay ng kabayo ko ang umistorbo sa natutulog na higante at siya ay nagalit. Ang lakas ng loob mong sirain ng tulog ko. Kakainin ko ang kabayong ito. Bago yan, kailangang labanan mo muna ako. Sa tingin mo, kaya mo akong labanan? Alam kong hindi ako isang duwag. Alam kong hindi ako susuko sa laban ko sa'yo, higante. Kung iniisip mong masasaktan mo ang kabayo ko, kailangan mo munang dumaan sa akin. Alam mo kung ano, kulang na kulang ako sa tulog. Mas gusto ko pang bumalik sa tulog kaysa makipaglaban sa'yo. Pero dahil hinamon mo ako kanina, tuturuan kita ng leksyon! Anong ginawa niya? Ayun, at isinumpa na nga niya ako. At mula noon, nagbabagong anyo ako sa isang leon hanggang sa paglubog ng araw. At doon lang ako bumabalik sa tunay kong anyo. Napakatagal ko nang hindi pa nakikita ang mga magulang ko. Dahil natatakot akong malungkot sila kapag nakita nila ako ng ganito. Ikinalulungkot ko, Eugene. May ibang paraan pa ba para mabali itong sumpa? Meron. Ang tanging paraan lang ay makakuha ng hibla ng buhok mula sa isang reyna at gumawa ng balabal mula dito at ibigay ito sa higante. Kung ganon, pupunta ako sa mga lungsod at kakatok sa pinto ng mga hari at reyna. At sisiguraduhin kong makakakuha ko ng hibla ng buhok mula sa reyna. Bakit kailangan mo magpakahirap para sa akin? Dahil ikaw lang naman ang nag-iisa kong kaibigan sa buong buhay ko. At narinig ko na dapat ang magkaibigan nagtutulungan. Maraming salamat. Ako nga pala si Isabel. Maraming salamat, Isabel. Huwag ka munang magpasalamat. Pagkasabi niya nun, nagpunta na siya ng lungsod. Tumayo siya sa may palengke at sumigaw na bigyan siya ng trabaho bilang isang katulong. Sinong tatanggap sa akin bilang katulong? Para naman napakaingin na babaeng ito, hindi naman siya taga rito, di ba? Tignan mo naman. Napakaganda niya para sa isang katulong. Napakaayos at napakalinis niya! Sa gitna ng karamihan ng mga taong bayan, nakatayo ang tagapagsilbi ng anak na babae ng hari. Narinig niya ang sigaw ni Isabel. Gusto mo bang magtrabaho sa palasyo ng hari? Nangangailangan kami ng kasama sa kusina. Naisip ni Isabel na iyon lang ang pagkakataong mayroon siya para makapagtrabaho sa palasyo. Kaya naman pumayag siya kaagad. Oo, kahit anong trabaho gagawin ko. Kung ganun, sumunod ka sa akin. Inayos ng babae ang buhok ni Isabel at ginawa siyang mukhang presentable at matalino. At ang lahat ay namangha at pinuri siya. Napakaganda ng buhok niya. Mas maganda pa siya kaysa sa Tama prinsesa. ka, napakaganda nga niya talaga. Di nagtagal, nakarating ito sa kaalaman ng reyna at ipinatawag niya si Isabel. Mahal na reyna, ipinatawag niyo daw po ako. Napansin ng reyna kung gaano kaganda ang pagkakaayos ni Isabel sa kanyang buhok. Gusto ko ang paraan ng pagkakaayos mo sa iyong buhok. Mula ngayon, hindi mo na kailangan pang magtrabahong muli sa kusina. Ikaw na ang mag-aayos at magsusuklay sa aking buhok araw-araw. Walang katumbas ang kasiyahan ni Isabel. Nakita na niya ang pagkakataong hinahanap niya. Masusunod po ang gusto niyo, mahal na reyna. Ang buhok ng reyna ay talagang napakahaba at napakakapal at makinang gaya ng araw. Sinuklay ito ng sinuklay ni Isabel hanggang sa maging napakakintab. Lumipas ang mga araw at ang mga linggo at ang reyna ay talagang naaliw kay Isabel. Isang araw, nilakasan na ni Isabel ang loob niya at tinanong ang reyna. Mahal na reyna, maaari bang humingi ng pabor? Siyempre naman, pwede, Isabel. Pwede po ba akong gumupit ng ilang hibla ng inyong makapal na buhok? Yun lang ba, Isabel? Ay, nako, siyempre naman, pwede. Magdamag na nagganchilyo si Isabel ng balabal mula sa mahabang buhok ng reyna. At nang sa wakas ay natapos na niya ang balabal, dinala niya ito kay Eugene. Handa na ito. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan ang Ginoong Higante. Gusto ko talagang makita kung ano ang itsura niya.
Isa kang mausisang tao, Isabel. Pero mag-ingat ka lang at huwag mo nga hayaan ng higante na mainis sa'yo at kung hindi ay bigla na lang siyang lilitaw at susubukan kang saktan. Huwag kang mag-alala, Eugene. At nang matagpuan ni Isabel ang lihim na lugar ng higante sa kagubatan, tinawag niya ito. Ginoong Higante! Kumusta ka? Sino ang naglakas loob na umabak sa aking teritoryo? Hari ng mga higante! Mayroon akong regalo para sa'yo. Isang ginantsilyong balabal mula sa buhok ng reyna. Lumabas kaagad ng higante sa kanyang kuweba at kinuha ang balabal sa kanya. Ang ganda nito ah! Salamat! At ano naman ang gusto mong kapalit nitong balabal na ito? Oo, tama ka. Ginoong Higante, kung pwede sana ay tanggalin mo na ang sumpa na ibinigay mo kay Eugene. At sino naman tong si Eugene? Lumabas ang leon mula sa likod ng isang puno. Ako ang lalaking yun. Ang taong gusto akong labanan. Pasensya ka na. Kulang kasi ako sa tulog. Hindi ko sinasadyang gawin kang isang, alam mo na, isang leon. Seryoso ka ba? Ginawa mo akong isang leon dahil lang sa wala ka sa kondisyon? Tama. Tama ka dyan, oo. Hindi ako makapaniwala. Sige, kayong dalawa, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Ginoong Higante, maaari niyo po bang alisin ang sumpa? Siyempre naman. Ang totoo, kaya niya yun. Sabihin niya lang, ayoko nang maging leon sa buong buhay ko. Seryoso ka na? Yan lang ba ang dapat kong gawin? Gaya ng sinabi ko, wala lang ako sa kondisyon. Eugene, sabihin mo na! Hinding-hindi ko na gustong maging leon pa sa buong buhay ko. Nang pagkasabi niya noon, kaagad siyang nagbagong anyo bilang tao. Oh, di ba? Napakadali! Oo nga, napakadali. Sige, kailangan ko nang matulog ulit. Paalam! Paalam, Ginoong Higante! Pagkabalik ng higante sa kanyang kuweba, hinarap ni Isabel si Eugene at niyakap siya. Mahal kong Isabel, nakakalambot ng puso ang ginawa mo para sa akin. Walang gagawa ng ganito para sa akin para lang mawala ang sumpa. Kapalit nito, gusto ko sanang hingin ng kamay mo't magpakasal sa akin. Pero, Eugene, isa lang akong pangkaraniwang tao, isa kang prinsipe. Hindi yan mahalaga. Mahal na kita. Dadalhin kita sa aking ina doon sa amin. Dinala ni Eugene si Isabel sa parehong palasyo ng reyna na ginupitan niya ng mga hibla ng buhok. Namangha siya at sinabi sa kanya na ito ang parehong palasyo kung saan niya nakuha ang mga hibla ng buhok. Gawa sa buhok ng aking ina ang balabal? Kahanga-hanga. Halika, puntahan natin sila kaagad at ikwento ang lahat. Ang hari at reyna ay masayang-masaya nang makita ang prinsipe dahil siya ang kanilang matagal na nawawalang anak. Ipinakilala ng prinsipe si Isabel sa kanila at ikinuwento ang mga nangyari. Sinabi rin niya na gusto niyang pakasalan si Isabel. Magiging napakasaya ko kung siya ang aking magiging manugang. Isa siyang kahanga-hangang babae. Niyakap ng reyna si Isabel at sumunod ang isang malaking kasalan. Si Isabel at Eugene ay ikinasal at nabuhay ng marangya. Tinulungan niya si Eugene sa pagpapatakbo ng kaharian at ang kanyang pagkamausisa ay nakatulong sa kanya na makita ang mga problema sa kaharian at makatulong. Kaya, tama ang sabi na, ang isang kaibigan sa pangangailangan ay tunay na kaibigan.